Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at relasyon, lalo na kung may goal tayo sa buhay na gustong marating. Kaya nga kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang desisyon na ating gagawin para sa ating buhay. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang JC. Ako yung tipo ng lalaking kabaliktaran ng perfect dream guy ng mga pabebeng mga babae na feeling mga prinsesa. Mabarkada ako at mabisyo at ginagawa ko ang lahat ng maisipan kong gawin. Madalas ay umiinom ng alak at magyoyosi kasama ang mga tropa ko na mas malala pa sa akin ang patapong buhay. Tumatambay kami sa iba't ibang school para mang chicks o sumipat ng mga hayop sa puti at kinis na mga hita at binti ng mga babaeng perpekto ang mga hubog ng katawan. Nakikipagbasag ulo sa mga kapwa namin siga sa kung saan saang lugar. Nakikipagtalik sa mga babaeng nakikilala namin. Ayaw ko ng commitment, hindi kagaya ng mga tropa ko na may kanya-kanyang girlfriend pero nakakatikim pa sa putahe ng iba. Ang sarap daw kasing makatikim. Pero kahit na ganito kami ay pumapasok pa rin kami sa paaralan. Ako nga ay pumapasok lang dahil sa allowance ko at sayang din kasi yon. Panggastos sa mga trip naming mga magtotropa. Hindi naman ako ganon kasama talaga, Papa Dudut. Na-appreciate ko naman ang paghihirap ng nanay ko sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya kahit papaano ay nag-exert din ako ng efforts sa paaralan para mabigyan ako kahit pasang awang grado lamang. Gumagawa naman ako ng assignments kapag trip ko at nakikipag-participate minsan kapag may group activities, kapag nasa mood ako. Medyo matulungin at masunurin naman ako sa mga teachers kapag hindi ako bad trip sa kanila. Lahat kasi sila ay mga kontrabida, feeling mga Diyos, akala'y alam ang lahat. At ipinagmamalaki ko rin na always present ako kahit na madalas ay tulog sa klase, kaya madalas din akong napapagalitan. At kung minamalas na iga-guidance ako, sermon dito, sermon dyan. Siyempre ako naman ay pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Nasa huling baitang na ako ng high school noon, pero ang nasa isip ko ay graduate pa kaya ako. Dahil mukhang sawa na kasi yung buong faculty member sa akin. Pero sana'y ipasang awa pa rin nila ako para hindi ko na makita ang mga pagmumukha nila at hindi ko na marinig pa ang mga walang kwentang sermon at pangungutya nila. At para hindi sila paulit-ulit sa pagpapaalala na sana hindi ka na lamang pumasok, sakit ka lang namin ang ulo. Hindi ba? Ang bubuti nilang guro. Nanguudyok na huwag na raw akong pumasok. Isa pa ay ayaw ko na mag-aral dahil nakakatamad na. Lalo pa ang mga guro ay may kanya-kanyang mga paborito. Ganon ako dati. Ganon ang mga paniniwala ko noon. Ganon ako katarantado at walang kwenta. Pero sinimulan kong magbago nang dahil sa isang babae, si Liancy. Nakilala ko siya dahil sa kaibigan niya, ang girlfriend ng isa sa tropa ko. Kagaya ko sa isang private school din siya nag-aaral. Pareho kaming graduating na. Kilala siya, Papa Dudut, sa buong campus nila dahil siya ang student council president. Maliban sa katalinuhan niya ay maganda rin siya. Hayop sa ganda. Ang lakas ng apil lalo na kapag nakangiti na ang mga labi niyang masarap halikan. Unang kita ko pa lamang sa kanya noon ay bigla akong nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa puso ko. Yun yata yung tinatawag na love at first sight. Nung una talaga, Papa Dudut, ay bala ko lang siyang ikama para tikman. Pero noong nakumpirma ko sa sarili kong gusto ko talaga siya, kagad kong sinabi yon ang walang paligoy-ligoy pa. Mga bakla lang ang nagpapaligoy-ligoy. Pero yun nga, medyo nakaramdam ako ng pagkadismaya nang sagutin niya lamang ako ng nakakalokong tawa niya. Hindi ko matanggap yon kasi wala pang gumagawa noon sa akin. Tinatawanan mo ba ako para magpa-cute sa akin o tumatawa ka dahil pareho tayo ng nararamdaman? Gusto mo rin ako, tama ba? Sabi ko
na ikinangiti na lamang niya at ikinailing ng konti. Tinatawanan kita kasi nakakatawa ang joke mo. Tapos bagya uli siyang natatawa. Tanga ka ba? Sa itsura kong to sa tingin mo ay nagbibiro ako? Gusto kita. Sa tingin ko nga ay mahal na nga yata kita. Seryosong sabi ko. Tatanga-tanga eh. Nagtatapat na nga ako tapos ginagawa lang niyang katatawanan ang feelings ko. I love you. With feelings pang sabi ko sa kanya. Humalukip-kip siya at diretsyong tinignan niya ako sa mga mata. I love myself too, sabay ngiting sabi niya. Buwisit na babae, kung hindi ko lang talagang mahal to, sinapa ko na to sa pagiging pilosopo niya. Pero dugtong niya na ikinawala kaagad ng pagka-bad trip ko. Kung gusto mo talaga ako, well see kung hanggang saan ang kaya mo para magustuhan din kita. Pero sasabihin ko sa iyo gaya ng madalas kong sabihin sa iyo. Hindi ko maipapangako na maibibigay ko ang inaasahan mong sagot sa akin. Malabong sabi niya bago niya ako tinalikuran. Nasabi ko na lamang sa sarili ko, Papa Dudut, na hay, minsan na nga lang magseryoso ay komplikado pa. Napapailing na lamang ako saka ako tuluyang umalis palayo sa paralang pinapasukan niya. Pero kahit man gaano kalabo ang sagot niyang yon, at least binigyan niya ako ng chance para ligawan siya. Iparamdam sa kanya ang pagmamahal at kaseryosohan ko sa panliligaw sa kanya. Sinimulan ko ang panliligaw sa kanya, Papa Dudut. Araw-araw ko siyang binibigyan ng flowers and chocolates. Yung chocolates ay galing pa sa package na padala ni Mama sa amin ng kapatid kong babae. Okay na yon, imported pa. Nang hindi ako nagagastos sanang masyado. Ang mahal na nagagastos ko sa bawat bulaklak araw-araw tapos ay bibili pa ako ng tsokolate. Kung may chocolate namang pinadala si Mama, ano siya, sineswerte? Buti sana kung girlfriend ko na siya. Lahat ng gusto niya ay ibibigay ko. Anong status ko na dyan sa puso mo? Tanong ko isang hapon sa kanya nang magkita kami sa McDo. Kailan mo ba ako sasagutin? Sinasagot mo na ba ako ngayon? Tayo na? Pangungulit ko pero ang seryoso na ng mukha niya. Kasi simula mo palang manligaw tapos atot ka nang sagutin kita. Halos isang buwan na ako nanliligaw tapos para sa'yo. Kakasimula ko pa lang. Pinaglalaruan mo yata ako eh. Diretsang tanong ko sa kanya. Ganito talaga ako, straightforward. Bakit pa ako magpapakatanga kung ayaw niya sa akin? Kaya hanggat maaga pa lamang ay gusto kong malaman na. Ayaw na ayaw ko ng pinapaasa. Hindi kita pinaglalaruan. Kung gano'n ang tawag sa sitwasyon natin, pinapaasa mo ko. Sumeryoso siya. Mukhang below the belt na yata ang nasabi ko at inayos niya ang buhok niya. Inipit ang kumawalang ibang hibla sa tenga niya, sa kanya ipinatong ang isang kamay sa mesa. Bakit ba kayong mga lalaki? Kapag ginusto ninyo, gusto agad ninyong makukuha. Ibahin mo ko, JC. Sa tingin mo ay makukuha mo ko sa mga regalo mo lang at paminsan-minsang libre. Tapos ay umiling-iling siya. Kung pagod ka na, tigilan mo na ang panliligaw sa akin at humanap ka na lang ng iba na mabilis kang sasagutin. Aniya sabay tayo at alis palabas. Napatayo ako at sinubukan siyang habulin pero mabilis siyang nawala. Hindi ko alam kung saan direksyon siya pumunta. Napamura na lamang ako nang wala sa oras. Bakit ba kasi ang atat kong maging kami na? Ang gago ko talaga. Kinabukasan, Papa Dudut, ay sinubukan ko siyang kausapin para humingi ng sorry. Hindi ko alam kung ano ang malalang kasalanan ko kung bakit ako magsusorry. Nagsabi lamang ako ng katotohanan. Bakit ba kasi ang sensitive ng mga babae? Tapos ang dami pang mga kaartihan. Kapag nililigawan, tinetest muna ang manliligaw. Pinahihirapan pa kaming mga lalaki sa panliligaw sa kanila. Ang ending naman ay madalas na busted din kami. Swerte na lamang kung minsan ay hindi. Mga paasa. Todo effort kami tapos sa huli dudurugin din nila ang puso namin. Sorry na. Pangaayo ko sa kanya habang nakaluhod sa harapan niya. Tumayo ka nga dyan. Muli niyang sabi at hinilan niya ako para maitayo. Nandito kami sa harapan ng paralan nila malapit sa gate. Parami na rin ang parami ang mga estudyante
na nakatingin sa amin, lalo na sa akin. Karamihan may kumakantsaw na patawarin mo na at yung iba naman ay kumukuha pa yata ng video o litrato. Hindi ako tatayo dito hanggat hindi mo ko pinapatawad. Nagpa-cute pa ako sa kanya. First time ko tong gawin ang humingi ng sorry. Lumuhod, magmakaawa ng konti at mas lalong magpa-cute. Tae, ang putik ng feeling. Kung hindi ko lang talaga siya gusto, hindi ko to gagawin. Oo na. Tumayo ka na nga dyan. Medyo naiinis na sabi niya. Kulang na lang ay iwanan na niya ako dito. Napangiti ako at mabilis na tumayo sabay abot sa kanya ng dala kong mga bulaklak na kinuha naman niya pagkatapos bumuntong hininga. Hindi ako huminto sa panliligaw sa kanya, Papa Dudut. Araw-araw ay pumupunta ako sa paaralan nila. Tuwing uwian ng hapon ay nagmamadali akong puntahan sa paaralan nila para hintayin siya sa labas at ihatid sa bahay nila. Sa loob ng 2 buwan na panliligaw sa kanya ay ngayon lang niya ako pinayagang ihatid siya hanggang sa bahay nila, pero hindi niya ako pinapapasok. Ayos na rin yon, at least alam ko na kung saan siya nakatira. Dati-rati kasi hanggang sakayan lang ng jeep niya ako pinapayagang ihatid siya. May mga nabalitaan akong hindi maganda tungkol sa iyo, JC. Simula niya noong minsang mag-date kami. Sa akin? Kunot noong pagtatakang itinuro ko pa ang sarili ko. About what? Gaya ng sinabi ko, hindi maganda tungkol sa iyo. In-emphasize pa niya yung huli niyang sinabi. So what's your point? Seryoso ka ba sa akin? Tanong niya na ikinatawa ko. Stop laughing, I'm serious. Pinigilan ko ulit na matawa. Nakakayawan lang kasi yung tanong niya. Ano bang klaseng tanong yan? Obvious naman kung ano ang sagot ko. Siyempre oo. Gagawin ko bang lahat ng efforts na ginagawa ko? At gagawin ko pa kung hindi ako seryoso sa'yo? Tinignan ko siya ng mabuti. Kitang-kita ko pa rin ang pag-aalinlangan niya. Kung totoo nga yan, gusto kong magbago ka. Aniya na ikinangangako, Papa Dudut, ng bahagya. Muli siyang nagpatuloy sa pagsasalita at inisa-isa ang ayaw at gusto niya. Sa madaling salita ay gusto niya akong baguhin at kung hindi ko magagawa ang mga kondisyon niya ay tigilan ko na lang daw ang panliligaw sa kanya. Pero grabe lang. Ako? Ako babaguhin ang isang babae? Kailangan ko ba talagang baguhin kung ano ako para lamang sa kanya? Papadudot paunti-unti kong sinubukang baguhin ang sarili ko dahil unti-unti na rin na lumalalim ang pagkakagusto ko sa kanya. Hindi na ako madalas natutulog sa klase at hindi kagaya ng madalas kong gawin noon. Gumagawa na rin ako palagi ng mga assignments at projects ng ako na mismo at hindi na ipinapagawa sa iba. Lahat ng mga hindi magagandang gawain ko noon ay binago ko ang lahat ng yon maliban lang sa isa sa gusto niyang gawin ko. Ang layuan ang mga barkada ko. Hindi ko kayang layuan sila pero ang tanggihan ang mga gimmick kasama sila. Yun ang ginawa ko para kay Liana C. Naintindihan naman ng mga kaibigan ko na nagpapaka-good boy na ako. Pero hindi pa rin ako nakatakas sa panunukso at pang-aasar nila. Kahit na ganun sila ay suportado nila ang buhay pag-ibig ko. At habang tumatagal, Papadudot, ay tinuluyan ko ng magbago. Nagpakasipag sa pag-aaral nang dahil sa kagustuhan kong makita niyang nagbago na ako. Hanggang isang araw ay natagpuan ko na lamang na ang puso ko ay nasa kanya na. Tuluyan na akong nahulog sa kanya. Lumipas sa mga buwan at patuloy pa rin ako sa masugid na panunuyo sa kanya at hinihintay na sabihin niya sa akin na gusto niya rin ako. Hanggang sa dumating ang araw na espesyal para sa lahat ng estudyante. Ang graduation ceremony at hindi ko inaasahan na isa ako sa mga makakatanggap ng diploma. May bonus pang ilang parangal at mga medalya. Lahat ng ito ay dahil sa kanya kay Liana C. Pareho ng araw at oras ang graduation ceremony nila at sa amin kaya pagkatapos kong matanggap ang diploma at mga parangal sa akin ay mabilis na tumungo ako. Tumakbo at sumakay ng tricycle para puntahan siya. Balita ko ay siyang valedictorian sa paaralan nila. Gusto ko siyang i-congratulate at the same time ay magpasalamat at ialay sa kanya ang natanggap kong mga medalya.
Pagdating ko sa paralang pinapasukan niya ay nakiusap ako sa security guard na nasa bungad ng gate at gumawa ako ng palusot upang makapasok. Pinapasok naman kaagad ako. Nagtanong ako sa ibang mga nakasalubong ko kung saan ang gymnasium. Kaagad naman yung itinuro sa akin pero hindi ko inaasahan ang makikita ko ng mga oras na yon. Ang saya at pagkasabik na makita at makausap siya ay kaagad na napalitan ng pagkabigla at pagkalito sa mga nakita ko. Si Liana C. may kasamang lalaki. Sa forma at angas na nakikita ko ay sigurado kong malayo ang lamang nito sa akin. Bigla tuloy ako nanliit sa sarili ko. Magkahawak kamay ang mga ito na nagpapakuha ng mga litrato habang magkalapit pa ang mga mukha. At yung puso ko papadudot pakiramdam ko ay pinipiga ng matindi habang pinapanood sila. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa mga medalya at diploma ko. Gusto kong sugurin ang lalaking yon at bugbugin. Pero pinigilan ko ang sarili ko at ilang sandali lang ay napansin ako ni Liana C. na nakatingin sa kanila. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mga mata niya nang makita ko. Hanggat may pagpipigil pa ako sa nararamdaman kong galit at selos, mabilis na akong humakbang palabas ng gymnasium. JC, teka. Dinig na dinig kong tawag niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad at nakayukom ang mga kamay. Mababanayad ang sakit na nadarama ng puso ko sa mukha ko. Pumunta siya sa mismong harapan ko. Tara sa labas, mag-usap tayo, aniya. Sa malamig na paraan sabay hila niya sa braso ko. Nagpatianod lamang ako sa paghila niya sa akin hanggang sa makarating kami sa bakanting lote sa likod ng paaralan nila. Maya-maya'y bumitaw siya mula sa pagkakahawak sa braso ko. Napangisi ako ng sarkastiko. Ayos sobrang layo na nito sa gymnasium. Hindi ko mapigilang maging sarkastiko. Tinignan ko siya at ilang segundong katahimikan ang namagitan sa amin. Sino siya? Tanong ko pero hindi niya ako sinagot. Pinilit kong ngumiti kahit na ang sakit na sa dibdib. Oo nga pala. Bakit pa nga pala ako magtatanong halata naman kung sino ang lalaking yon para sa'yo. May hinanakit na sabi ko at mas lalo ako nasaktan sa sinabi niya pagkatapos. Oo, tama ka, boyfriend ko siya. Aniya na ikinasabog ng emosyong kanina pang gustong kumawala sa dibdib ko. Napamura ako at napasuntok sa simento malapit sa back gate ng paaralan nila. Kailan pa? Matagal na ba ha? Puno ng hinanakit na tanong ko na ikinalihis ng mga mata niya papunta sa ibang direksyon. Bakit mo ako niloko? Mahal na mahal naman kita. Akala ko ba'y mahal mo ako? Niloko? Mahal kita. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita niloko dahil una pa lamang hindi naman tayo. Hindi naging tayo, walang tayo. Oo, mahal kita pero bilang kaibigan lang. Matagal ko nang sinabi sa iyo na wala kang aasahan sa akin. Pero ikaw itong mapilit. Ikaw itong isinisiksik ang pag-ibig mo sa akin na paulit-ulit kong tinatanggihan. Kaya wala kang karapatan na akusahan akong niloko kita. Akala ko ba malinaw na sa iyo ang lahat? Akala ko ba'y okay na sa iyo na maging magkaibigan lang tayo? Pero ano tong ginagawa mo? Kitang-kita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata niya. Mabilis niya yung pinunasan gamit ang mga kamay niya. Tama talaga ang mga friends ko. Hindi ka pa rin nagbago. At wala kang karapatan para bakuran ako. Sino ka ba sa inaakala mo? Tumigas ang ekspresyon ng mukha niya. Umalis ka na. Sorry ha, Liana C. Rain. Sorry sa pagiging tanga ko, lalo na ng puso ko pagdating sa iyo. Sorry dahil kahit na anong pagtaboy mo sa pag-ibig ko, patuloy pa rin akong minamahal ka at patuloy na umaasang mamahalin mo rin ako. Sorry. Pinunasan ko ang mga luhang bigla na lamang tumulo sa mga mata ko. Pero sana, hindi mo na lamang ako pinaasa sa pamamagitan ng mga kondisyon mo. Dahil ang sakit lang. Ang sakit dito. Inilagay ko ang kanang palad ko sa dibdib ko. Pinilit kong baguhin ang sarili ko para sa iyo. Iniwasan ko ang mga bagay na ayaw mo. Pero sa ngayon naisip ko na lahat pala yun ay pagkukunwari lang.
Malungkot akong ngumiti at pinilit kong ngumiti para ipakita sa kanya na hindi ako ang talunan. Salamat. Salamat dahil kahit pinaasa mo ako at iniwan sa ere at pinagmukhang tanga. Salamat, ikaw ang dahilan para makagraduate ako. Salamat sa pagiging inspirasyon kahit na sandali lang. Huminga ako ng malalim para pahupain kahit papaano ang bigat sa dibdib ko bago ko sinabi ang huling mensahe ko sa kanya. Happy graduation and congrats sa pagiging valedictorian. Matapos kong masabi yon sa kanya, inilampasan ko na siya at tuluyang iniwanan. Hinding-hindi na ako magmamahal pa. Yan ang pinangako ko sa sarili ko habang naglalakad palayo sa kanya. Siguro nga hindi siya talaga para sa akin dahil kung mamahalin lamang niya ako. Ang bagong ako at hindi niya kayang tanggapin ang tunay na ako at ang mga mali ko ay hindi siya nararapat sa pag-ibig ko. Hindi ko na kailangan pang ipagpatuloy ang pagpapakatanga ko sa kanya. 10 taon nang lumipas habang binabagtas ko ang daan papasok sa gate ng paaralan kung saan ako nakapagtapos ng high school, ay hindi ko maiwasan na maalala ang naging buhay ko noong teenager pa ako. And each time I would recall the broken moments of my teenage life. Matagal na yon, marami nang nangyari, marami ng mga magagandang alaala ang tumabon sa masakit na alaala ng pagkawasak ng puso ko noon. Still, that memory was vivid. Tumingin ako sa itaas ng gate, may banner na nakapaskil doon. In-announce ang gagawing Christmas charity event para sa mga batang mag-aaral from grade school to high school na nagmula sa mga iba't ibang public schools sa aming lugar. Pagkatapos ay may pangalan na guest of honor and speaker. Ang pangalan ko. Kahit maraming taon na ang lumipas at marami nang nangyari lalo na sa buhay ko, sa tuwing maaalala ko, ang pangalan niya ay laging merong kirot sa dibdib ko. Siguro dahil hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya at ganun din siya sa akin. Pagkarating ko sa gymnasium ay natake ako ng nostalgia. Naging bahagi ito sa paghubog ng pagkatao ko. Higit sa lahat ay nagpapaalala sa akin ng naranasan kong first heartbreak at ang sugat na nilikha noon. Sugat na akala ko ay hindi na maghihilom. I blink and push away the memories. I smile before I headed towards the gymnasium. It had long been renovated and improved. Sobrang dami na ang mga nagbago. Ilang minuto lang nagsimula na ang programa. Nagpadasal at pinagpatuloy ko ang pagsasalita sa harapan ng lahat ng mga batang nakangiti sa aking harapan. Mababanaag ko sa bawat mga mukha nila ang pagka-excite sa mga regalong ibabahagi namin mamaya sa kanila. Matapos ang pagdarasal ay muli akong tumayo sa gilid at sinimulan ng mag-perform ng mga kasama ko upang pasahin ang mga bata. Pagkatapos ay muli akong tinawag. Nagpalakpakan ng mga tao at karamihan ay nagtitilian na ikinatawa ko na lamang. Inabot ko ang mikropono, I cleared my throat and I began to talk about my life. Kung ano ako noon, mga aral na natutunan ko sa buhay at ang mga pagsubok na dinaanan at nalampasan ko. Pagkatapos ng seremonya, inanyayahan na ang lahat na kumain. Tumulong na rin ako sa pamimigay ng mga pagkain sa mga bata at mga taong naroon. Matapos naming mabigyan ang lahat ay inanyayahan ako kasama ang mga volunteers para sa kaunting salo-salo na inihanda ng butihing prinsipal. Nagtungo kaming lahat sa faculty room kung saan may naghihintay ring mga pagkain. Kasalukuyang kaming nagkwekwentuhan ni Ma'am Principal nang may mapansin akong pamilyar na mukha na kasalukuyang nakikipag-usap sa isa sa mga kasamahan ko. Naglalakad din ang mga ito at makakasalubong namin sila. Liana si? Sambit ko. Napahinto naman ito sa paglalakad at pakikipag-usap. Napalingon ito sa akin at natitiyak kong siya nga ito. Liana si, ikaw nga. Napangiti ako sa sobrang kagalakan na makita ko siyang muli. Kitang-kita ko ang pagkalito sa ekspresyon ng mukha niya. Maging siya mismo ay parang kinikilala pa ako. JC? Hindi siguradong sabi niya. Tumango ako at ngumiti. Ako nga, kumusta ka na? Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, Papa Dudut. Fine, ikaw? Eto, mabuti, sagot ko.
Mukhang magkakilala kayong dalawa, namamanghang tanong ni Ma'am Principal. Opo, she's my crush back then. Sagot ko na ikinangiti ni Ma'am Principal at ikinatingin sa akin ni Liana C. Kitang-kita ko pa rin sa mga mata niya ang guilt. Pero bakit? Why don't we go inside? Yaya ni Ma'am Principal sa aming lahat. Sumunod kami dito papasok at inanyayahan kami nitong kumuha ng pagkain sa buffet table at nang matapos kaming makakuha ng pagkain ay dumiretso ako sa mesa kung saan ay nakaupo si Liana C. Pwedeng umupo? Napangat siya ng tingin. Sure, aniya at ngumiti. Naupo ako paharap sa kinakaupuan niya. Nagsimula akong kumain at siya naman ay parang naiilang kaya kinausap ko siya. Liana C, tawag ko at napatingin siya sa akin. Bakit? Sorry nga pala sa mga nangyari noon. Simula ko. Ngumiti siya ng kaunti. Wala na yun sa akin. Ako nga ang dapat na mag-sorry kasi nasaktan kita noon. Marami akong nasabi na mga masasakit na salita na hindi ko talaga sinasadyang sabihin. Sorry ha. Malungkot na ngumiti siya pagkatapos. Napatawad na kita at maraming salamat dahil napatawad mo na ako. Sabi ko sa kanya. Kumusta ka na? Mukhang pumayat ka. Pagbibiro ko na ikinatawa niya. Naku sana nga, aniyang natatawa. Yang masyado sa Canada sobrang busy sa work, napaparami ang pagkain. Anong trabaho mo doon? Chef sa isang kilalang classic hotel, sagot niya. Ikaw mukhang gumagwapo ka pagbibiro niya. Natawa ko. May asawa ka na, girlfriend? Anong work mo? Aniya at muling sumubo. Ngumiti ako at buong pusong sinagot ng mga katanungan niya. Wala akong asawa o kasintahan pero may nagmamay-ari na ng puso ko. Talaga? Sino? Ang Panginoon, masaya akong paglingkuran siya at ibahagi sa lahat ang kanyang mga salita at aral. Isa na akong pari ngayon, Liana C. Kitang-kita ko ang pagkagulat niya. Pare as in priest? Aniya na kumukurap-kurap pa. Oo, at napangiti ako sa nakita kong reaksyon niya. Sa nakalipas na mga minuto na nagkasama kaming dalawa ni Liana C sa pangalawang pagkakataon, nalaman kong dalaga pa siya at priority din niya ang kanyang pamilya. At tinanong din niya ako kung pwede siyang mangumpisal sa akin. At doon ko nalaman na ginusto niya raw talaga ako noon pero pinigilan lamang daw niya ang kanyang sarili dahil mga bata pa kami noon. At yung lalaking ka-holding hands niya noong graduation ay pamangkin niya na mas panganay pa sa kanya. Sabi din niya hanggang ngayon daw ay crush pa rin niya ako pero malabo na raw ang forever sa amin dalawa dahil sa paglilingkod kay God ang naging forever ko. At ng araw na yon ay binigyan na naman ako ng Panginoon ng maraming blessings at isa na doon ang kapatawaran naming dalawa ni Liana C sa bawat isa. At alam ko na makikilala rin niya ang tamang lalaki na mamahalin niya at magmamahal sa kanya at makakasama niya sa panghabang buhay. Yours truly, Father JC. Hi Father JC, thank you so much sa pagsulat nyo dito sa aking YouTube channel. Nakakatuwa na nagbigay kayo ng oras para makapagbahagi ng kwento ng inyong buhay. Pero mas nakakatuwa na natutunan ninyong magpatawad noon pa man. Ramdam ko na deserve ninyo ang propesyon na meron kayo ngayon dahil nagawa ninyong kalimutan ang pait ng nakaraan para makapagpatawad ng ibang tao. Dalangin ko na sana ay mas pagpalain pa kayo ng buong may kapal. Tawagin mo na lamang ako bilang Debbie. Hiwalay sa asawa na halos 4 na taon na. Isa ako ngayong freelancer at working mom at may mga anak at naninirahan dito sa Batangas. Naging abalaman ako sa trabaho ay may mga bonding din naman kami ng aking mga katrabaho. Lalo pag linggo at walang dagsang gawain. At doon ay kaklose ko nga ang ka-boardmate at katrabaho na sina Karen, Marie at maging si Z. At isa sa mga bonding moments namin ay ang pakikinig ng Papa Dudut Stories. Papa Dudut, sisimulan ko na lamang ang kwento ko isang araw na isang normal, typical day sa opisina. Maraming paperworks, naghahabol sa deadline, kaunting chismisan tuwing break time. Tapos paminsan-minsan ay sisitahin ng boss.
supervisor o team leader dahil may mali sa iyong ginawang paperworks. Yes, I admit na nagwo-work ako sa isang stressful environment noon kaya madalas ay masungit ako. Pero nagbago yon dahil may makikilala ako ng hindi inaasahan. During break time kasi ay gawin na ng isa kong ka-office mate na lalaki na asa rin ako. Ewan ko ba kung nagpapakyut siya sa akin o gustong manligaw. Pero dahil sa chick boy siya ay dead man lamang ako. Ayaw ko kasi ng sakit ng ulo. Anyway, habang nasa pantry ako ng araw na yon, ay may nireto sa akin ang chick boy kong kasamahan para naman daw magkaroon ng spice ang aking buhay. Hindi ako interested until may na-receive akong tawag just after 5 p.m. Hello, ID please, sabi ko sa caller in a serious, dignified way. Teka, nagkamali ba ako ng tawagan? Bakit parang security guard yung nagtatanong sa akin? Nagtatakang sabi ng lalaking caller. Nairita naman ako dahil wala ako sa mood na makipag-usap sa phone. Ay nako, sino ka ba? Sinong tinatawagan mo? Mataray kong tanong sa lalaking nasa kabilang linya. Debbie? Napataas ako ng kilay nang tawagin niya ang aking pangalan. Oo, ako nga si Debbie, ikaw. Anong pangalan mo? Anong kailangan mo sa akin? Usisa ko. Grabe ka namang magtanong, para kang detective ha? Natatawang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Anyway, hi, ako nga pala si Charles. Pakilala pa niya sa akin. Ilonggo? Usisa ko dahil sa accent niya. Oo, sagot niya sa akin. Bale, nireto ka sa akin ni Z. Na curious naman ako, kaya eto tumawag ako. Sabi pa niya sa akin. Gusto ko sana makipagkaibigan sa iyo kung okay lang sa iyo. Okay lang naman sa akin, ang sabi ko naman sa lalaki na tingin ko ay mukha namang okay. Alam ko medyo naiilang pa tayo sa isa't isa. First time lang kasi natin pero huwag kang matakot sa akin. Mabait ako. Hindi ka magsisising maging kaibigan mo ko. Assurance niya sa akin. Samantala ay huminga naman ako ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Nasabi ba sa iyo ni Z na sobra akong nasaktan sa huling relasyon ko? Malungkot na weak ako kay Charles. Ha, talaga? Halatang nagulat siya sa aking sinabi. Nakakalungkot naman. Ayos ka naman ba? Curious pa niyang tanong sa akin. Ayos na ako, nakamove on na ako doon. 2 taon na rin ang lumipas. Pero aaminin ko sa iyo Charles na wala na sa plano ko ang pumasok ulit sa isang relasyon. Baka kasi umaasa ka na magiging tayo. Sinasabi ko sa iyo huwag ka nang umasa. Diretsa kong sabi sa kanya. Ganun ba? Walang kaso sa akin, ayos lang sa akin kahit hanggang magkaibigan lang tayo. Debbie, simula sa araw na to textmate na tayo ha? Ang sabi pa niya sa akin. Okay. Sa puntong yon ay napangiti ako. Feeling ko naman kasi na magiging mabuting kaibigan si Charles. Available ka ba sa Saturday? Aayain sana kitang lumabas dinner. Suggestion pa niya sa akin. Oo naman. Pwede ako ngayong darating na Sabado. Inform ko sa kanya. So magkita tayo sa Sabado. I-text ko na lang sa iyo kung saan tayo magkikita. Masaya niyang sabi sa akin. Okay, see you on Saturday Charles. Nice meeting you. Masaya ko ring wika sa lalaking kahit ngayon ko lang nakausap ay parang gumaan na ang loob ko. Papadudot naging man-hater ako dati dahil ilang beses akong sinaktan ng lalaki ng dahil po sa pag-ibig. Pero noong marinig ko si Charles ay ibang naramdaman ko. Aaminin ko na para ba akong na-excite. Simula noon ay naging textmates na kami ni Charles hanggang sa nagpasya kaming dalawa na magkita ng personal. Papadudot pagkakita ko kay Charles ay aaminin kong medyo na-disappoint ako. Dahil sabihin na nating masyadong exotic ang itsura niya. Yung mga past relationships ko kasi puro mga gwapong lalaki. Pero kahit na exotic si Charles ay nagustuhan ko pa rin siya dahil mabait siya, maalaga at higit sa lahat ay responsable at maalalahanin pa.
Kaya nga tinibok din si Charles ng puso ko kinalaunan. Debbie, masaya ka ba nakasama ako? Tanong sa akin ni Charles isang araw. Oo Charles, sobra. Ewan ko ba pero basta. Hindi ko ma-explain. Ang sabi ko pa sa kanya na puno ng kasabikan. Para bang hinahanap-hanap mo na ako o sisa niya? Agad naman ako nag-response sa tanong niya. Oo, ganun na nga. I really admit na simula nung unang beses kaming nagkita at nagkasama ay hindi ko na siya nakalimutan at gusto ko palagi ko siyang kasama. Alam mo, ganyan din yung nararamdaman ko kapag kasama kita, pagtatapat niya sa akin. Kumbaga very compatible tayong dalawa kaya masaya tayo kapag kasama natin ang isa't isa, dagdag pa niya. Nagkasundo kasi tayo sa halos lahat ng bagay. Sa palagay mo ba pinagtagpo tayo ng tadhana kasi we're meant for each other? Tanong ko sa kanya. Napangiti si Charles sa sinabi ko. Malay natin, baka nga wala namang imposible. Pahayag niya sa akin. Samantala naisipan namin kumain sa isang fast food pagkatapos naming mamasyal. Doon ay masaya kaming nagkwentuhan habang hindi niya maalis ang mata niya sa akin. Debbie, alam mo ba? Nagpapasalamat ako ng sobra sa Diyos kasi alam mo na, tinanggap mo ko bilang kaibigan kahit na ganito ang itsura ko. Ang sabi pa ni Charles sa akin habang kumakain ako. Ano ka ba Charles? Hindi ka naman pangit, exotic ka lang. Natatawa kong sabi sa kanya. Natawa din siya sa biro ko. Pero seryoso Debbie, akala ko matatakot ka sa akin. Akala ko nung una pagkakita mo sa akin tatakbo ka na lang palayo. Buti na lang at hindi, ang sabi pa niya. Charles, para sa akin gwapo ka at saka hindi naman mahalaga sa akin ang itsura. Kahit ano pa ang itsura mo okay lang sa akin. Nakita ko naman ang ugali mo, mabait ka, masipag at relihiyoso. Responsable at higit sa lahat ay maalaga at mapagmahal. Kaya pasok na pasok ka pa rin sa puso ko. Assurance ko sa kanya. Hindi ka naman siguro magugulat kung sasabihin ko sa iyo na mahal kita. Seryosong tanong niya sa akin. Sa puntong yon ay napatingin ako sa kanya at napangiti. Matagal ko na nararamdaman yon, ang sabi ko pa sa kanya. Nakita ko naman ang excitement sa mga mata ni Charles. Kung ganun anong sagot mo? Mahal mo rin ba ako? Oo, mahal din kita Charles. Kaso kung mamahalin ba kita hindi mo rin ba ako sasaktan? Tulad ng mga naunang lalaking nanakit sa kalooban ko. Pag-amin ko sa kanya. Iba ako sa kanila, hindi ko gagawin yon sa'yo. Maniwala ka sa akin. Yun naman ang paniniguro niya sa akin. Nangangamba lang kasi ako Ewan ko ba kung naikwento ko na ito sa'yo dati pero nagkaroon ako ng karelasyon noon. Mas bata sa akin, minahal ko siya at binigay ko ang lahat sa kanya sa pag-aakalang mahal din niya ako. Well, ang alam ko noon mahal niya ako kasi madalas niyang sabihin yun sa akin at saka nangako siya sa akin. Pinanghawakan ko ang pangako niyang yun kaso sa bandang huli, sasaktan pala at iiwanan lang niya ako. Kaya hindi mo ko masisisi noon kung naging negative ako pagdating sa pag-ibig. Kwento ko pa kay Charles. Nakinig naman siya sa akin at pagkatapos ay sinserong nagsalita sa akin. Naintindihan kita doon. Pero syempre, nakalipas na yon. Panahon naman siguro para buksan mo ulit ang puso mo na magmahal. Debbie, maniwala ka sa akin, mahal kita. At kahit ganito ang itsura ko ay pinapangako ko sa iyo, hindi kita sasaktan. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakaiyak mo. Pangako, yun ang mga binitawan niyang salita na siyang nagpakilig sa akin. Papadudot pagkatapos noon ay nanligaw si Charles sa akin. Hindi ko na pinatagal pa at sinagot ko na rin siya. Sa mga unang buwan namin ay okay naman kami at lagi namang masaya sa text, sa tawag at kung minsan ay nagkakasama kami sa kanilang bahay. Hindi namin namalayan noon na 2 taon din ang inabot ng relasyon namin. Ngunit hindi din maiwasan na daanan din kami ng mga pagsubok ang aming relasyon. Natatandaan ko na nagkaroon kami ng matinding tampuhan kaya nag-decide ako noon na wag munang kausapin o harapin si Charles.
Blinak ko rin siya noon sa lahat ng mga social media sites at hindi ko sinasagot o nire-replyan ang mga text messages at tawag niya sa akin. Pero Papa Dudut, hindi tumigil si Charles sa pagsuyo sa akin. Please Debbie, sorry na. Alam kong may dahilan ka para magtampo sa akin kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng sorry. Sinserong sabi niya noon sa akin. Nababawasan na ba ang pagmamahal mo sa akin kaya ba ginagawa mo yun ha? Siguro nawawalan na ako ng panahon sa iyo kasi sobrang busy ako sa trabaho. Pero hindi ibig sabihin nun na nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Paliwanag niya sa akin. Nararamdaman ko Charles na parang malamig ka na sa akin. Kaya hindi mo pwedeng ipagkaila. Bakit ba ha? May pagkukulang ba ako sa iyo? May kasalanan ba ako kaya nababawasan ang pagmamahal na ibinibigay mo para sa akin? Bakit naman ako habang tumatagal lalo kitang minamahal? Ang daya-daya mo naman? Naiiyak ako noon habang ibinubuhos sa kanya ang aking sama ng loob. Papa Dudut, alam ko namang pareho kaming busy sa mga trabaho namin. Pero kasi iba yung nararamdaman ko. May instinct kasi ako kaming mga babae na nararamdaman namin kapag nagloloko, galit o nawawala na ng amor sa amin ang aming asawa o karelasyon. At yon ang naramdaman ko noon kay Charles. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Maniwala ka sa akin, Debbie. Pilit niyang pangungumbinse sa akin. Hindi nararamdaman ko. Iba talaga Charles. Nanlalamig ka na talaga sa akin. Pagtatapat ko sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka sa akin? Tanong niya sa akin. Ang gusto ko lang naman magkaroon ka ng oras para sa relasyon natin. Yon ang hiling ko sa kanya. Pagkatapos noon ay lumapit sa akin si Charles at tinalikan ako. Nabigla naman ako at speechless sa ginawa niya. Pero kinalaunan ay bumigay din ako at nilasapang tamis ng kanyang pagmamahal sa akin. Huwag kang umiyak. Wala namang rason para umiyak ka. Ang sabi niya sa akin habang pinupunasan niya ang luha sa mga mata ko. Patatawarin mo na ba ako? Seryosong tanong niya sa akin. Samantala tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oh Charles, wika ko pa. Papa Dudut, simula noon ay sinubukang maka-catch up ni Charles sa relasyon namin at nakita ko namang bumabawi siya sa akin. For many months ay naging sweet at full of happy memories ang relasyon naming dalawa. Akala ko'y hindi na matatapos ang lahat. Pero nagkamali ako nang mayroong mag-offer sa akin ng work sa Malaysia. Sinubukan ko mag-apply at maswerteng natanggap ako. 2 taon ang kontrata at malaki ang aking sasahurin. Pero nang sabihin ko yun kay Charles, syempre devastated siya. Pero matapos ang paliwanagan, napapayag ko si Charles at nangako siya sa akin na hihintayin niya ako sa aking pagbabalik. Papa Dudut, natuloy ako noon papunta sa ibang bansa. Nagkalayo kami ni Charles. Pero hindi naging hadlang ang long distance relationship para mas tumatag pa ang aming relasyon. Tiwala lang kasi ang ibinibigay namin sa isa't isa at kampante kami na walang maliligaw ng landas sa amin. Dahil mahal na mahal namin ni Charles ang isa't isa. Papa Dudut, akala ko ay tiwala lang ang sangka para tumagal ang relasyon namin kahit na magkalayo kami. Yun nga lang, hindi rin naging sapat ang pagtitiwala kung nalalapit naman sa tukso ang mahal mo sa buhay. Unti-unti rin kasing nagkaroon kami ng problema ni Charles sa relasyon namin dahil noong mga panahong yon ay nahuli ko siyang nangangaliwa gamit ang Facebook. Buti naman at naisipan mong tumawag. Tila naiinis na wika ni Charles nung tumawag ako sa kanya isang araw. Kakatapos lang noon ang trabaho ko at pauwi na ako sa aking dorm. Nasaan ka na? Anong ginagawa mo ngayon? Yun ang kumusta ko sa kanya. Bakit, magsiselos ka na naman ba? Seryosong tanong niya sa akin. Sino yung babaeng kachat mo sa Facebook ha? Kumpronta ko sa kanya. Nung mga panahong yon ay may nadiskubre ako sa kanyang Facebook account na babaeng madalas mag-comment sa mga post at status niya. Hindi ko maiwasang mag-react kasi parang giliw na giliw si Charles na mag-reply sa mga comment ng babaeng yon. At dahil nga sa alam ko ang password ni Charles sa Facebook ay paminsan-minsan ko yung binubuksan.
at tumambad nga sa akin na may communication nga sila privately. Hay nako, sabi ko na nga ba, dapat na siguro ako magpalit ng password. Naiinis na wika pa ni Charles. At bakit ka naman magpapalit ng password? Kasi ayaw mong mabuking ko yung mga pinaggagawa mo dyan habang wala ako? Ayaw mong malaman ko na nakikipaglandian ka sa ibang babae habang ako naman sobrang nangungulila sa'yo dito, ang sabi ko naman sa kanya. Kaibigan ko lang si Melay, sagot niya sa akin pagkatapos niyang huminga ng malalim. Pwede ba? Huwag mo nga akong lokohin. Hindi mo basta kaibigan lang si Melay. Nabasa ko yung mga palitan ninyo ng mga messages sa Facebook at alam kong hindi basta kaibigan yung namamagitan sa inyong dalawa pag aakos ako sa kanya. Tigilan mo na nga yan, Debbie, galit na sagot sa akin ni Charles. Anong karapatan mong panghimasukan ng pribadong buhay ko? Maaring girlfriend kita pero wala ka pa rin karapatan na gawin yon sa akin. May lakas pa siya ng loob na sabihin yon sa akin. May karapatan akong malaman ng totoo kasi niloloko mo na ako. Balik ko naman sa kanya. Anong karapatan mong i-block si Melay sa Facebook ko? Kumpronta pa niya sa akin. Dapat lang na i-block ang malanding babaeng yon sa Facebook mo kasi dahil sa kanya nasisira ang relasyon natin. Sagot ko naman sa kanya. Hindi mo dapat ginawa yun. Sigaw niya sa akin. Nagulat naman ako sa response niya sa akin. At bakit? Ang sabi ko pa sa kanya. Tama na, Debbie. Pikon na noon si Charles sa akin. Di, lumabas din ang totoo. Lumabas din ang totoo na mas pinipili mo ang babaeng yon kesa sa relasyon natin. Balik ko sa kanya. Hindi ba sinabi ko sa iyo dati na sa tuwing nag-aaway tayo nababawasan ang pagmamahal ko sa iyo? Paalala niya sa akin. Dahil sa ginawa mong pang-block kay Melay sa Facebook ko ay lalong nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Anong gusto mong isipin sa akin ng tao ha? Nagdesisyon na ako ngayon. Maghiwalay na lang tayo. Galit na wika ni Charles sa akin. Nagulat at napasigaw ako sa galit nang marinig ko yon. Hayop ka Charles, ang sama mo. Handa talaga niyang sirain ang relasyon namin para lamang sa babaeng yon. Ganun lang kadali sa iyo na iwanan mo ako? Dahil ba sa babaeng yon kaya iiwanan mo ako? Naiiyak kong sabi kay Charles. Sinabi ko naman sa iyo, ikaw ang nagturo sa akin na mawala ang pagmamahal ko sa iyo. Para bang pinapalabas noon na ako pa ang may kasalanan kaya naghiwalay kami. Sorry pero nakapagdesisyon na ako na hiwalayan na kita. Nagpapakatotoo lang ako, Debbie. Hindi na kita mahal. Dagdag pa niya sa akin. Siguro nga tama ka. Hindi ko dapat sinasayang ang buhay ko sa isang walang kwentang taong katulad mo. Galit kong ganti sa kanya bago ko tuluyan ang tinapos ang usapan namin. Papadudot muli ay nasaktan na naman ako sa pag-ibig at katulad ng dati ay iniyak ko na lamang ang lahat. Sinikap kong mag-move on at kalimutan si Charles pero nahirapan ako. Napabayaan ko na noon ang sarili ko pati na rin ang mga anak ko. Hirap na hirap akong bumangon noon papadudot at awang-awa sa akin ng lahat ng mga kaibigan at kapamilya ko sa tuwing ikinikwento ko sa kanila ang nangyari. Isang araw ay tumawag ako kay tita at naikwento ko sa kanyang nangyari sa amin ni Charles at doon ay binigyan niya ako ng payo. Alam mo Debbie, dapat kalimutan mo na si Charles kasi wala siyang kwentang lalaki. Iniwan ka niya kaya wala kang dahilan para isipin siya. Iniwan ka niya kasi hindi ka na niya mahal. Iha, alam ko na maraming beses ka nang nasaktan ng dahil sa pag-ibig. Pero wag mong hayaan na dahil sa mga yon, masisira ang buhay mo. Alalahanin mong may mga anak ka pa. Sa kanila mo ibaling ang lahat ng atensyon mo, Debbie. Kapag nasira ang buhay mo ng dahil lang kay Charles, paano na ang mga anak mo? Sa iyo lang sila umaasa at nagkakaroon ng lakas ng loob para mabuhay. Ikaw lang ang sandigan nila. At kung naghahanap ka ng pagmamahal ay bakit hindi na lang mahalin ka ng mga anak mo? At least sila, hindi ka nila iiwan kasi ikaw ang nanay nila. Debbie, mag-isip-isip ka, bumangon ka, gawin mo to para sa mga anak mo. Mahabang payo sa akin ni tita ng araw na yon. Samantala'y napaiyak na lamang ako sa mga sinabi niya. Nagpatuloy naman si tita sa kabilang linya. Gawin mong inspirasyon ang mga anak mo para malagpasan mo ang problema mong ito. Maniwala ka sa akin, Debbie. Mawawala din yung sakit dyan sa puso mo. Makakalimutan mo din si Charles. Sa kabilang banda ay nagulat na lamang ako
kinagabihan nang mag-video call sa akin si Charles. Debbie, hindi ko gustong saktan ang kalooban mo. Nabigla lang ako. Maniwala ka sa akin. Kaya nga heto nakukonsensya ako ngayon. Pagtatapat ni Charles sa akin. Makonsensya ka man sa ginawa mo sa akin pero huli na ang lahat. At heto ko ngayon. Ano, masaya ka na? May pangsusumbat na tanong ko sa kanya. Debbie, rinig ko na may gustong sabihin sa akin si Charles pero hindi niya maituloy dahil na rin sa sobrang hiya. Alam mo Charles, dahil sa iyo ay nagising na rin ako sa katotohanan na hindi na para sa akin ang pag-ibig, na nagkamali ako sa dinami-dami ng mga lalaki ikaw pa ang pinili at minahal ko. Nagsayang lang ako ng panahon at effort sa iyo kasi wala naman akong napala kundi sakit ng ulo. Alam mo Charles, sana hindi na lang kita nakilala. Bakit? Siguro kung hindi kita nakilala sana ay masaya pa rin ang buhay ko hanggang ngayon. Seryosong sabi ko sa kanya. Sa puntong yon ay nakita at narinig kong umiyak si Charles sa video call. Siguro nga ay mali ka nga ng minahal na lalaki. At nagagalit ako doon kasi ako pa yung lalaking yon. Oo, aminado ako, nagkamali ako. Wala akong kwenta. Pero sana kahit na ganun makuha mo pa rin akong patawarin. Aniya. Hindi ganun kadali yon Charles. Tipid kong sabi sa kanya. Maya-maya ay nagpunas ng luha si Charles at sinubukan magpakatatag habang kausap ako. Umaasa pa rin ako na mapapatawad mo rin ako kahit na medyo matagal-tagal pa ang paghihintay ko, Debbie. Sana kahit man lang kaibigan matanggap mo ko balang araw. Kapag naka-move on ka na, oo, nandito lang ako para sa'yo. Dadamayan kita sa oras na kailangan mo ako. Paniniguro niya sa akin. Hindi ko na kailangan yung pagdamay mo. Sige na Charles. Ibababa ko na tong phone. Bye. Ang wika ko sa kanya sabay baba ng phone. Papadudot sa wakas ay nagising na rin ako sa katotohanan na hindi para sa akin ang pag-ibig. Kaya pilit akong bumangon at kinalimutan ang lahat. Tinuon ko na lamang ang atensyon ko sa mga anak ko kasabay ng palaging pagdarasal sa Panginoon. At hindi tumagal ay naka-move on din ako. Kaya sa muling pagkukrus ng landas namin ni Charles ay masasabi kong okay na ako. Samantala nang matapos ang kontrata ko sa Malaysia ay nakauwi na ako ng Pilipinas ay si Charles ang unang sumalubong sa akin. Welcome home, bati niya sa akin. O bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Kunwari seryoso kong sabi sa kanya. Wala lang, nahihiya niyang tugon sa akin. Teka, anong wala lang? Ay nako Charles, ewan ko sa'yo. Sa puntong yun ay tumawa na ako. Sana Debbie, Nahihiyang ituloy ni Charles ang kanyang sasabihin pero nagets ko na kaagad ang ibig niyang sabihin. Kung itatanong mo sa akin kung naka-move on ako, talagang naka-move on ako sa'yo. Sa totoo lang tinatawanan ko na nga lang yun. Yung nangyari sa atin, sagot ko sa kanya. Talaga, ibig sabihin ba niyan napatawad mo na ako? Tila nabuhayan naman ang loob ang ex ko. Kung ang Diyos nga marunong magpatawad, ako pa kaya na isang tao lang. Oo, napatawad na kita, nakangiti kong sagot sa kanya. Buti naman kung ganun. Debbie, pwede ba nating ibalik yung friendship natin? Maya-maya ay tanong niya sa akin. Okay na, tinatanggap ko na yung friendship na offer mo. Tropa na ulit kita. Sagot ko sa kanya. Samantala, nakatanggap naman ako ng mahigpit na yakap mula kay Charles. Gumante rin ako at niyakap ko rin ang lalaking naging parte ng aking makulay na buhay. Papadudot nagtapos naman kami ni Charles sa maayos at masaya na pagkakaibigan. Although andun pa rin yung kirot sa puso ko ay naging maayos pa rin ang lahat. Mahal ko pa rin si Charles hanggang sa ngayon at kahit kailan ay hindi ako nagtanim ng galit sa kanya. Dahil na rin sa mga may mabuti siyang loob at kabutihan niya sa akin ay nanatili ang respeto ko sa kanya. At para sa iyo Charles, bilang kaibigan mo, bagamat hindi na tayo bilang magnobyo, nandito pa rin ako para sa iyo. At di ko pa rin naman isinasara ang puso ko para sa iyo. Minahal kita at minamahal pa rin hanggang wakas. Sana'y pagpalain pa rin tayo ng poong may kapal. Papadudod, sana'y mabasa po ninyo ito at salamat in advance. Lubos na gumagalang, Debbie.
Maraming salamat Debbie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Sa long distance relationship, ang pundasyon niyan ay tiwala po sa isa't isa. Hindi tatagal ang inyong relasyon kung may selos, pagtataksil at misunderstanding. Kaya ganon kasi ay magkalayo kayo, walang physical contact. Hindi ninyo may paliwanag sa kanya ang saloobin ninyo dahil konektado lamang kayo ng telepono o internet na minsan ay mabagal at malabo pa. Kaya para tumibay ang isang LDR, katapatan, ang pagtuunan ninyo ng pansin. Huwag kayong gumagawa ng mga bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon at huwag nyo sanang bigyan ng dahilan para magselos o manloko. Magtimpi at umiwas kaagad sa tukso at matuto rin kayong tuparin ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Kapag nagawa nyo yan, kahit gaano pa kalayo kayo sa isa't isa ay hindi magigiba ng LDR ang inyong pagmamahalan.